Kalaysids! Usa pa, Kalaysids! Very good, may energy pa more. Okay. So, hangaran po kan ato ang Regional Director ng DSWD Field Office 8, no other than Ma'am Grace Q. Subong. Hanaton hangaran ng aton Deputy Regional Program Manager of Kalaysids, no other than Engineer Jerry Pineda, and of course, the Community Development Officer 4 of Kalaysids, Engineer Benito Cesario Tingzon, and of course, an ating social safeguard focal of Kalaysids, CDO3, Ma'am Susana F. Armineta, aton mga aktibo, and of course, an ating aktibo nga kapitan, nga bugos ang iya pagsuporta sa Kalaysids program, no other than Honorable Antonio Ilano, taga natin masigabong nga palakpakan. Sugad man ang iya mga kasagabay yan ating mga barangay official din niya ating barangay. Nga kundi ini nga barangay Hidanaw, Yabong, Samar. And ating mga Kalay volunteers, taga natin masigabong nga palakpakan. Itaas ang kamay ng mga Kalay volunteers natin. Huwag maiya! Siyempre, haliyo paniguro, naging concrete pathway natin yan. Na-improve ang ating kalsada din mismo ha barangay Hidanaw, Yabong, Samar. Ang ating mga kasangkayan, ang ating mga mulupyo hindi nga ating barangay, maupay nga adlawin mabuhay Kalaysids ha ating nga tanan. Kami ulos nga nagpapasalamat ang iyo pakikiusa, pakikipag-angay-angay, pakikipagbiso. Ang turnover, hands-up project ini nga iyo minayuyo nga barangay, nga amo ang atang improvement of concrete pathway, nga nagkakantidad din pera, 100,422 pesos. Siring pa man ni Kapitan kanina iya mensahe, bisan guti nga budget ka karawaton, ang importante nagdugtong-dugtong, mahimo nga kalsada. Di ba? Makikitaan talaga gihapon ang suportahan aton lokal nga panggobyernohan, han iyo minayuyo nga barangay nga nag-alutagahin 20,805 pesos. Just imagine, ha atong TARP, maray natin makikitaan nga municipal local government counterpart. Pero may nakita bumulig ang mga technical assistants nga nagtitikang mismo handro dilain ng mga ibang opisina. Taga natin niran masigabong nga palakpakan. So really what magpauli ang ating lokal nga panggobyernuhan nga ginpapangunahan ang mahusay nga pagserbisyo ni Honorable Julie Oy Serino and the local chief executive ni Yabong of the province of Samar. Sagad man ang iya sanggunian bayan members, damo nga salamat ang ira 100% partisipasyon. Kay kun ang mayor, diri sumigi ang kalay sumulod, waray kita may himo. So depende ito ang aton municipal mayor ang pagkarawat, hanluan aton Kalaysids nga programa. And of course, natin mga kasagabay nga nagtitigang natin mga stakeholders sini nga aton programa. Mr. Rodolfo G. Labong, the staff MPDC, damo nga salamat. So, we actually have that kind of social safeguard and MPDC certificate nga aton gin-attach din ang RFR, ang aton proposal. Taga natin masigabong nga palakpakan. And of course, we have Mr. Ariel B. Habon, Staff Assessor. Ay, Bibi Boy and Trevor kanina. Char. And of course, Engineer Frankie G. Godin, our MPDC Officer. And of course, Mr. George Moreno, an aton Assessor Officer. Nga kundi nakatouch diya po nito yung aton social safeguard instrument. Attachment natin ang Municipal Assessor Certificate. Taga natin nga masigabong nga palakpakan. And of course, sa pamaaging social safeguards, ini nga aton improvement of concrete pathway, may tinatawag ini nga mga attachment para ini maging proyekto. Dire la pagyakan para sa paglutot pansit, may danadayon, butangan mo lahin, magic sarap, okay na. Dire. May mga attachment, may mga compliance tayo sa social safeguards. Yun yung Municipal Assessor Certificate, MDRM Certificate for high and medium high risk areas. Tapos may dito naka-attach na tax declaration. And because this is actually owned by barangay local government, owned by barangays. And of course, we have the APDC certificate, ESSMP, SSC, tapos awarihiya CNC, it's because nga pathway man here. So taga natin masigabong nga palakpakan ng ating area coordinating team, the municipal coordinating team. Kasi hiragi hapon ang
an aton mainstream, hiran aton dahilan na kung bakit meron tayong improvement of concrete pathway. So kita mismo, nagpapasalamat kita aton KC grant, nga kundi nagatag an aton KC grant natin is 79,617 pesos. 79,617 pesos. Tagan natin masigabong nga palakpakan ng kalahati. So ini mga kasangkayan ng mulupyo natin barangay Hidanaw, aton ini upayon, ngan alagaan naton ini kay simula ini pagbabago ini nga aton barangay. Usagya pini nga aton pag-ugop nga maidulong an aton mga estudyante ngadton era eskwelahan. Usagya hapon ini gihapon ngan iyong mga produkto dinhi nga mga durudulain nga produkto aton maidulong hin maupay ngadto poblasyon nga durudulain nga bungto. Kaya kung maupay kalsada, waray rason nga aton mga produkto dinhi maitatransfer naton hin maupay. Para ang labas nito is farm to road market. Okay? So and ini gihapon is an aton mga basic services. Diba? Ang kanaton munisipyo Hanyabong. Kung maupay kalsada, malusad dira. Waray rason para ra makalusad. So I think iton akong pagkita. Ako, based na akong experience, Sustainable Livelihood Program ako as Project Development Officer to Hamaslo, Eastern Samar. And year 2016, makuri talaga nira kalsada. Pero kay since nga may dira pa man na project, haday-day ng panahon, naging maupay na tira kalsada yan. An era poblasyon. Going from poblasyon of Maslog, going to Hinulaso. Okay na. Tapos yan na, ginbabaybay na ito Caroline lines going ha, pipakad to na ha, Ken Ave. So kung ato nito kikitaon, ini mismo, siring pamanan aton mga stakeholders, hadulay dahin panahon, maging ang maupay yung mapasko gini nga aton barangay. Ngayon, ang mga basic services nga atong ginahangyo, siring paman, ang programa kumanhi, magkalahi tayo. Ibig sabihin, kalahi. Ang aton mga sunod ng mga susbaranan, amo gyapon iton tatagamtam hini nga aton programa. So tagan natin iran masigabong nga palakpakan, tagan natin masigabong nga palakpakan ang aton mga kalugaringon. Diri mahimo, diri ni maging malinampuson nga proyekto kun waray ka. Tagan natin malinampuson gyapon ang aton mga kababayenan. And woman empowerment. Kay sining ni AC is naka 40% kita din han bahagdan, han porsyento han nagtrabaho, han atin concrete pathway. So ibig sabihin, nagkakamay-ada ng partisipasyon ang mga kababayan. Dirilaan mga lalaki ang may kaya nga makipagbisog ang programa ng proyekto ang gobyerno, pati gihapan mga kababayan. Palakpak mga kababayan! Diba? So at least ito madoduplicated naton. Nga dulay-dayin ng mga dulay-dayin ng mga programa nga maabot. Pwede nga yan ang babae maging timekeeper, pwede nga yan ang babae magpala, di ba? Pwede nga yan raman huwag mga bato. So ito iya, at least paid labor woman, ito iya, nga atin ito magiging equivalent for woman empowerment. Again, taga natin masigabong nga palakpakan ng ating mga kababayan din niya ating barangay. So, sirik ko pa man, may mga rason nga tanan. It Ginoo ada nakita. So maaaring iniya kanina nag-video ako, tika nga na akong pag-ulpot nga nihi. So maaaring bisan waray na ako hakalahi, iton akong maging video is akong mapasalida ha iba nga bungto, ha iba nga akong mga kasangkayan. So this is a push of patronizing, this is a push of marketing nga maaaring may bumuli ga aton. So, this would be possible nga madamo pa itong mga NGOs, may mga bagyo pa, ay nalakit ito pag hinangyo. Pero itong mga national government organization, the international government organizations, nalusad talaga ito here. Pag sinasalida, kung ano't kakulangan, hit-usanga komunidad. Diba? So maaaring yan niyo concreting tapos ipasalida naton at least may mag-touch kung nino nga mga organization kung manhi at least may da na kamo
programa nga kung din turnover na ang nga tanan nga mga papilita han aton ACT and MCT. Ito nga aton mga papilita nga eragin turnover, pwede niyo i-review ang project. Tapos kung may kumani nga NGO, masiring ka mo nga, ma'am, hana ka na ma'am ang kapian, kalahi ma'am, amo ini ma'am ginsugad namon inhiya. So, capacitated na po kayo, lalo na aton O1M group, di ba? So, sundin nga O1M group, usa na ito yung asosasyon, kikilalaon ni kapit na aton barangay. Paano? Himo ang resolusyon as maging CSO, Civil Society Organization. Pag makilala na nga nito aprobado na ito aton barangay, CSO na usa na ka mga formasyon. Di ba O1M formation na kayo? So nag-training na kayo, capacitated na kayo. Ang kulang na lang yan to accredit your organization. Paano siya ma-accredit? Hasek. Diba? Kay organization naman ka mo, tas accredited na ka mo, pwede na ka mo pong magpabuligin mga droidalay ng mga ihensya. Doli, bangin may patrabaho, may patupad. Ihatag lang niyan yung mga papeles nga tanin nga maximum requirements. Pwede. Makatula ka mo mga droidalay nga ihensya. Ayaw paghulta it gobyerno makuha na iyo. Ikaw mismo maniniguro. Ang president ng O1M, pwede kumanto Doli, ano ba mga proyekto nga da? Kung waray na DSWD, bakit to ka mo't iba nga pwede? Kung ayaw lang ka mo prominti mag-concrete pathway. Kaya wat na lang may mga pahatag ng mga droidalay ng mga ayuda. Itiba ito yan, nagtatanong, anira pagtatanong, libre na ang seeds, may dapahira, sahod. So, ini nga atan kalahida mo itong pwede paghimuon. Kung kita mismo, capacitated kita, damo man itong aton links, itong aton mga MCT, ACT, pagpabulig ka. Diba? Ang O1M, paano natin nila mamimintinar? Ang aton O1M, mahangyo, himpundo, para mamintinar natin. Sa rin pa man kanina may nakita kita mga pathholes. Maybe perhaps, sir, mayroon mixed yan na bumuto, somewhat like that. Yun bang reason, di ba? So ito dapat ang barangay official mag-alot kagahin pundo para mamintinar ito mapalit na lawan na natin ng materials para tapalan. Para ma-maintain. So ibig sabihin, an annual investment plan. An annual investment plan, han barangay dapat may budget and OMM. Okay ba natin mga barangay official? Makakapagpatapod ba kamo? Okay po ba ito Kapitan? So makikitaan dapat for the year end yan may annual investment plan yan nga tuig nga upod ang O1M budget. Pagka next year may dagihapon. Yan ita ako nakikita nito nga kaya diri na moving O1M. Kaya diri man nagagamit ang pundo. Pagkatapos nila nga tuig, waray na ito next year. Kaya waray na ang kalahi, nag-stop na, end of contract na kami. Diri pwede, kay capacitated na kamo. Ang O1M, pwede nira kuha ng budget, pwede nira magpasayaw, magpatikang hinsuga dini, tapos naman mapalit-palit, pakakuha naman mapalit na labatin siminto, para mga patuls tapalan, ito dapat, itdalay-day historia, namimintinar natin ang concrete pathway. Okay ba ito, President? Tayong O1M President. O1M President. Okay. Waray din ang Vice. So, amay ito iyo, dalay-day itong O1M, pagmintinar. Ang pundo niyo, pwede niyo gamitan, may liquidation man ito kapitan, di mapapalitin simintuhin waray, resibo. Yan gusto na nagpasayaw para mag-more anera pundo. Go, tas mapalitin taglima nga siminto laanay. Pira nga sugadini, amay ito kapitan. Para at least an O1M fund nagagamit. Kay para slated senior citizen nga may ada 1%, hit kada kuan annual investment plan. Ganun lang kasimpleng O1M. Huwag po natin ang O1M. Usa na ka mga CSO hiton barangay. May sample nga paano ma-operate natin, mamimintinar natin ang concrete pathway. Ngadto kita ang tinatawag ni Sir kanina nga SE, Sustainable and Evaluation. Asa ka turnover, hit 6 months, may malusad. Kikitaon ang iyo concrete pathway. Kung okay nga ba? So kanina, nababatian natin, ang nagyakan kanina, pasado, ang aton improvement concrete pathway. Kitaan natin, sa kaubin unong ka, bulan. Yan may umagi nga, hindi ngayon kita kay Medakon. May umagi nga kuliglig. Po, nakuha niya. Ang kalsada na nalupak. Diba? So, ang mangyayari yan,
waray ka sustain. After 6 months, anong gagawin? Marisbakan OAN, nga fan. Mapalit kita, Presidente, sugadini, maghimo ka mong resolusyon ipapasa ninyo hang barangay. Pag barangay na, aprobado ng barangay, OAN fund release. Mapalit ang simento, tapal. Ayusun. With technical facilitator han, municipal level. Okay, munisipyo, anamon gid ko na muni. Pa, kailangan ng technical, malo sa dira din. Yun lang kasimple po ang buhay natin sa Kalahi. Diba? Diri dapat na after namon dinhi, ging capacitate na kamustap na kita. Diri pwede patuloy. Kasi ang ONM, magiging civil society organization na kikilalo ng barangay. Nakuha ba ang idea? Nakuha ba ang idea ang Kalahi? Very good. Ini, duplication kita. May kumaning nga mga proyekto, basangan infrastructure, pwede na niyo magamit ang aton, ang turnover nga ng mga papiles ko na ng mga attachment amon niyo. Si Kuya, nakikita ko si Konsihal, secretary, capacitated. Dako, taga natin masigabang palakpakan ni secretary. Nakikitaan ko. Aniyang siyang pagbuli. Hindi namin na yung barangay. Siring paman kung hay ka nagtikang, adto kita. Pero itatan ginahan niyo na moving forward kita, itaton mga masurunod. So yan po yung Kalahi. So hopefully, may kita, diri laha, ang laki ta presensya lang natin afterwards waray. Kay kami, makapoy, adlaw-adlaw makadot area, nagbibinaktasan nga ni Danay, wala na pamarasay, wala nakakaunon. Pero para lahay iyo, di ba? Ang among mission, yung maipadayon, kung nag-cycle 1 na, nag-cycle 2 pa, sana damo pat proyekto nga masulod. Okay? So, ano ito atong paniguro atong community, mga kapitan, stakeholders, mga municipal level, dapat nagbuburubligan na kita. Para ito na aton, pag-usuwagin nga atong barangay. Again, damo nga salamat. This is Joshua Pidel Prado, yung mainong sa inyo sangkay, Community Development Officer to Kalahi Seeds Program. Damo nga salamat.